So, mo ni mga igsoon, this is the work of God na another pastor sa Baptist, no, hindi mabigat man kasi ang kanyang panganay anak isa rin pastor pa rin, pero just be calm, be friendly. Yun ang aming usapan kanina kasi ang iyang wife is a secondary teacher. So it is really the calling of God na si pastor ay magbalik sa simbahang Katoliko, no? Mag-convert. It is the work of the Holy Spirit. Kasi kung tingnan natin, ang wife niya isang guro, no? Ang anak niya ay isa ring pastor. Wala ka nang hanap-hanapin pa, no? Ngunit sa kaniyang testimony kanina sa aming usapan na there is really a place in his heart that still longing for the presence of the Lord. And then nakita niya ang spiritual satisfaction dito sa simbahang Katoliko. So, yung nag-usap kami kanina, I understand that it is the movement of God, the work of God in his life. Ito ang Factbusters! Sa puntong ito ng ating programa, kung hindi ka pa nakasubscribe, pakiclick po ng subscribe button at ang notification bell para updated po tayo sa ating mga susunod na videos. Kaya, let's go at simulan na natin! So, mo ni mga igsoon, this is the work of God na another pastor sa Baptist, no, hindi mabigat man kasi ang kanyang panganay anak isa rin pastor pa rin, pero just be calm, be friendly. Yun ang aming usapan kanina kasi ang iyang wife is a secondary teacher. So it is really the calling of God na si pastor ay magbalik sa simbahang Katoliko, no? Mag-convert. It is the work of the Holy Spirit. Kasi kung tingnan natin, ang wife niya isang guro, no? Ang anak niya ay isa ring pastor. Wala ka nang hanap-hanapin pa, no? Ngunit sa kaniyang testimony kanina sa aming usapan na there is really a place in his heart that still longing for the presence of the Lord. And then nakita niya ang spiritual satisfaction dito sa simbahang Katoliko. So, yung nag-usap kami kanina, I understand that it is the movement of God, the work of God in his life. Meanwhile, brothers and sisters, aking introduce si Father Pastor Al. Ako yung bispo dito. Brother GB. Hello po, magandang gabi po sa lahat. Brother Al Calixtro. Hello. Nga to ang bagong convert, no? Na bagong convert din sa Bacolod. 37 years pa siya, no? Grabe, dugay kay siya sa iyang pagkapastor niya. Karon na siya simbahang Katoliko niya. Usa siya sa mga active diri sa CFD, kauban ni Brother GB. Kani si Brother GB, single ba pa Brother GB? Sinaan din namin na din ako. Pero mahirap na. Single na rin ba tumuhin? So, nibisita ko din sa Bacolod kay para ma-meet si Pastor kay lipay kay atong December 4 na nagkuan siya na public announcement sa iyang conversion sa Catholic Church. Nangita mi pagi karon diri maka-live. So Pastor, kumusta naman karon imong kinabuhi? Okay naman. Medyo may mga natatanggap tayong batikos mula sa mga Baptist community, pero okay lang kasi mga tropa ko yan sila. Okay lang. Mga katropa, Pastor. Oo, katropa yan eh. Okay lang yun. Okay lang. May posibilidad, Pastor, na kuan ka nang nasakitan do sila kay katropa gud mo niya. Di kalas ka ba, no? Mm-hmm. Pero sa imong heart, Pastor, remain gyapon ang compassion, love sa ilahan ba? Oo. Like Jesus. Dapat siya.
So karon pastor na ako nadunggan na nag-study ka sa Catechism sa diocese na siya. Pilam na siya ka bulan nga program. Medyo matagal siya kasi nag-i-start kami ngayon sa 8. Medyo matagal, every Saturday yung pag-aaral. Mga alas 9 hanggang alas 3 siya. So actually dire-diretso siya, mga 6 months ata yun. Tapos after which, meron pa siyang kasunod na pag-aaral. Matagal pala yun. Oo, matagal ho yung ano. Hindi pa rin siya seminar na 2 weeks na tapos na. So si Pastor Al, ngayon, after his conversion, mga kapatid, nag-aral siya sa Catechism, Pastor, no? Pagkakatikista. 9 a.m. to 3 every Saturday din. Oh, every Saturday. 6 months, pero mayroon pang another month. Dire-diretso pa, So, si Pastor, nagtiyaga talaga, mga brothers and sisters, na to go deeper sa atong Catholic faith. Then, pero sa CFD seminar din, natapos na si Pastor. He is already graduated sa seminar. Nana siya diploma. Yes, Meron and officially member sa Catholic Faith Defender Diocese of Bacolod. Wow. So, Pastor Al is already a member of the Catholic Faith Defender Bacolod. So, unsa may imong unsa may mga unang topic nimo dito, Pastor, na inyong gilearn sa CFD? Actually, yung pinaka-importante na yung simbahang Katoliko ay itinatag ni Cristo. Yun yung isa sa mga natutunan, tapos tungkol sa Bible, etc. Marami pa. Wow, so we are so happy, brothers and sisters, kasi Pastor Al, nag-aral din talaga siya, inaral talaga niya ang ating pananampalataya. Kaya inaral niya ang mga doktrina, kaya nandito siya ngayon na serving the Lord already sa Panginoon. Medyo may lagnat siya, kaya nga i-pray natin na gagaling siya para makapagpatuloy sa misyon. Yes. And, at saka i-pray natin na dito sa Bacolod magkaroon din sila si Pastor ng center kung saan sila magtipon-tipon dito ang mga converted sa Bacolod. Kasama na ang CFD. No, kasi ang CFD is also assisting B, di ba? Yes po. Assisting niya. Kanina, na-meet na to ang mga Divine Mercy. So, nangahita nila o kanang assistance ma-disseminate siya ang mga unang panginahanglan sa ministry. Wala siya to ang pag-ampo diri. So, Pastor, unsa may imong masulti sa to ang mga viewer kay kini siya mudaghan pa mining iyang viewer kay ilang mining ibyo karon gamay pa mag-anam siya daghan niyang gabi. Siguro po ipanalangin lang po ninyo yung yung aking may bahay sa kanyang sitwasyon. Meron po kasi siyang stage 3 colon cancer at medyo mahirap po 'yon. Siya po ay teacher sa secondary pero dahil po sa kanyang sitwasyon, off and on po siya sa school. At madalas po sumasakit yung kanyang tiyan. Opo. Hindi ko alam bukas kung makakapasok po siya. Pero ipagdasal lang po natin. Alam ko naman na andyan ho kayo para tumulong magdasal po. Para kay Mrs. Annalyn ho, yung kanyang pangalan. Annalyn Calixto. Opo. Matagal na siya nagturo sa secondary? Mga nasa mga 12 years na rin. Matagal na rin. Pero yung kanyang mga... 2 years ago lang. Yung kanyang sakit na discover? 2 years ago. Na-discover ko, medyo late na. Kasi nag-bloated yung tiyan niya. Kung hindi pa siya na-operahan, hindi nalaman na may colon cancer. Nung na-operahan, stage 3 na. Ibig sabihin, patagal na. Hindi lang na-detect agad? Hindi kagad na-detect. Grabe yung cancer na mo. Kaya kung na-detect siya na kaagad pa sa medyo maagapan. Pero pa-operahan pa siya. Na-operahan siya. Tapos nakatapik na yun dun sa niya. Kaya kailangan ko tuloy. Same sila ng case ko ni Doc Willie Ong. Colon ba siya? Si Doc Colon. Willie Ong. Parang colon siya, di ba? Kasi yung kapatid niya rin namatay dahil sa colon cancer. May pastor siyang kapatid na namatay. Same case. Colon din? Colon cancer. Bukas sa yun pamilya. Yung malaking struggle ni Pastor Leon. Hindi lang nila. Bukas sa pamilya. Family line, Family line. Na hereditary ba? Yan yung struggle ni Pastor. Ay, no? Yan yung struggle niya. Kaya yan yung cross na binigay sa kanya ni Lord. Yan yung cross. I-pray rin natin si Pastor Al Calixto
kasi sa kaniyang desisyon to become Catholic, no, gikaluhaan pod og problema na diagnose ang iyang asawa sa colon cancer stage 3. So mga itog milagro sa Ginoo, mga igsuon, no, nga wala may posible sa Ginoo, Pastor God, no, kung iyang ayuhon, no. So muna atong iampo Brother Johnny, Brother Rod, Nicholas D, and Brother Rosita, Lucinde. I-pray natin kasi si Pastor is very committed to do the work, no. Nag-aral siya sa CFD. Hindi din siya nag-aral sa CFD, nag-aral po siya sa Catechism. At saka matagal 'yon, no. Imagine ka i-anim ka buwan, din mayroon pang kasunod. So, pero pagkatapos yan, Pastor, parang maano ka na, mapahintulutan ka na magturo sa mga community. Schools, community. Kay legit naman ka naman. Kay dumaan ka sa proper training. Hindi dumaan, mahirap yun. Baka isasabi doon sa mga Actually bro, sa formation natin sa CFD ngayon is hindi lang hindi lang yung graduate ka lang ng CFD is automatic pwede ka na magturo, hindi pa. Kailangan talaga mag-aral ka, mag-discuss, may information pa talaga. Bago namin na we are ready na para mag-talk in public. Bilib ako sa humility ni Pastor. Kasi kahit Pastor for how many years? For 39 years. Sino nagturo sino? Basta ka na, Pare Madrid sa Catechism. Pare Madrid. Ay, kombinasyon po ng mga pare. Kombinasyon. Tapos may mga seminarista rin. Meron din mga lay. Hindi lang isang tao. Marami po Salit-salita sila. Opo. So, magaling na formisyon mga kapatid, no? Kay, after the conversion, nag-aral kaagad si Pastor sa CFD manual, apologetic ngayon. Nag-undergo siya sa catechism classes. So 6 months, and then after that, mayroon pang another... may isang taon pa raw na... may isang taon pa na parang Bible Institute. Parang, CI. May CI pa raw So, sige lang, Pastor, pasensyahan lang, di ba? Para wala masabi, legit. Di ba? Kaya, pasalamat sa Panginoon sa paghipo niya sa puso ni Pastor Al. Kaya pumunta ako sa Bacolod para magkita kami, magkausap, paano mag-persevere, paano mag-survive dito sa Simbahan Katoliko, ano ang mga experience tulad sa akin na mag-18 years na. So, sinishare ko kay Pastor ang mga exciting moment, ang mga challenging moment na dapat nating harapin bilang mga Katoliko. So, nag-usap na kami kanina. Kaya, very unexpected. Very unexpected niya. Maraming mga hindrances kasi naubos sa dita kanina, hindi ako nakakommunicate. Si Brother JB Glenn na nag-midget, walang signal. Kaya ako tulala ko kanina, coming to Bacolod. Bakit ko to si Brother JB hindi man magsagot? And then kung magtawag siya, kung ako naman ang magtawag, hindi din siya sumagot. Ay, gano'n. Para kanina, madaling siya sa ganun kasi nagtatanong siya saan ka na. Para siyang rumisbak, Pastor ba, pag tawag niya, hindi ko mamalayan kasi nag-travel. Makita ko mayroong miss call. Pag ako na rin ang tatawag, hindi rin sumasagot, baka nag-receive siya, nag-retaliate ba? Hindi ka sasagot hindi ko rin kayo sagutin. Pero kahit na walang yung palapit na, wala na rin sumasagot, nag-desisyon talaga ako magpunta dito sa series Buster kasi naniniwala ako na after mga ilang minuto, mapansin tong mga text. Mapansin tong mga text niya. Naghanap ako kaagad kanina ng data. Actually bro, si Pastor, alas 12 pumunta ng isa. Kaya nga Baga ako doon. Nahihilo na ako. Sabi ko sa kanya, sabi ko, Pastor, hintayin lang natin na tumawag sa akin si Pastor Noe. Kasi naghihintay lang ako ng signal niya So kasi, kasi si Pastor is yung training daw sa kanya is mag-on time talaga. So, American time siya. American time. Tayo ang Indian time.
Ay, shoutout sa aking Paris Priest, si Father Luan. Father Luan, dyan sa Sumag. Shoutout din pala sa aming spiritual advisor, si Father Dong Gamala, sa aming diocesan president, si Brother Christian Paul Gailan, sa mga tropa namin dyan sa CFD, si Ka George, si Bro Harvey, sa diocese sa Granada Unit, sa Tulak Unit, si Bro Heraf, Rod Nicolas, nandiyan siya nanonood sa atin ngayon. Mga kasamahan natin dyan, mga tropa sa Catholic Faith Defenders Diocese sa Bacolod. Wow. So yun mga kapatid, happy talaga tayo kasi nandito ngayon kasama natin si Pastor Al Calixtro, 37 years old, Baptist pastor but now at home in the Catholic Church. So let's pray for him. God will arrange everything and God will perform miracle to his beloved wife, Sister Agnes, no? Annalyn. Sister Annalyn, na matanggap niya ang healing na galing sa Panginoon. So, buti na ng pastor, may makaturo pa siya. Pero misa kasi hindi niya kaya, tayo uwi lang sa bahay. Sinusundo ko siya. May time na hindi niya kaya, so half day lang minsan. Minsan talaga pag hindi niya kaya, tawag lang sa department head, hindi siya papasok. Kasi hindi talaga kaya. Kasi na-diagnose ang sino, intindihan naman, no? Oo. Alam naman ni Chris. Kawawa talaga sila. No? Sige lang kay na in God nothing is impossible. PSL Daniel TV, Brother Dan. Nandito si Pastor Al Calixtro ang yung nag-announce sa kaniyang conversion to the Catholic Church last December 4. December 3. Di ba birthday mo yun, Pastor? Birthday ko. Malapit na rin yung birthday ni Pastor. Kailan ba birthday? December 29. 28 kayo? How old na rin na, Pastor? 54. Ano na kayo? Kasi ako mag-51. Basta lang kayo? Okay. Basta daw naisilan sa December, Pastor, mga mabait daw yun. Sabi nila. By the way, bro, pinabati ko pala yung kasama natin dyan sa may, sa Catholic Faith Defenders Dumaguete. Ngayon nasa Dubai, si Brother Jonel Alimanyo. Sa mga kasamahan natin dyan sa CFD Dumaguete, magandang gabi po sa inyo lahat dyan, no? Brother Joven, Ninya. Pero, shout out sa lahat, no? Di ba, kakilala ko yung mga CFD Dumaguete. Sabi nila, Brother GB, ipatanggal daw ang kalo mo para makita kung bakit mo. Pinapromote nga pala yung namin, yung product namin dito sa Bacolod. Meron kaming, bro, kasi mahirap yung CFD ka. Sabi ng isang Baptist kasi, yung monthly ng CFD is 30,000 a month. Hindi po totoo yun. Fake news yun, fake news. Fake news. Kaya yung ginagawa namin, nagbebenta kami ng mga ganitong produkto po. Mga t-shirt, para lang at least may finance kami sa aming mission as a Catholic Faith Defender dito sa Diocese sa Bacolod. Amen. So, kaya nakita ng kagwapuhan ni Brother GB, no? Para maging obispo ka na Brother GB, ba? Malapit na. Brother GB lang kasi hindi na siya available eh. Pero may pag-asa po bang magiging gawin natin available. May pag-asa pa pag napadali yung process ng simbahan. Ako ang mag-process. Ikaw na ba ang prepare bro? Daratingin yung araw na yun. So, ilan ang anak mo, Pastor? Bali, 4 sa first marriage ko, 2. Pero may mga apo na ako ron 2. Yung panganay ko, pastor ng Alliance. Yun yung problema pa rin yung pastor. Yung panganay niya. Saan siya na pastor ngayon? Antipolo. Associate pastor siya ron. Sa Antipolo Rizal? Alliance. Kaya I think bro, tinanong ko siya, yung sagot mo Brother Al, yung tinanong ko okay ba kayo ng anak mo na pastor, hanggang ngayon still a pastor hanggang ngayon. No problem. Hindi niya nag-decide ako. How old is he? Mga 30s ka sa mid-30s. Bata pa. So, doon siya nag-aral sa Bible School sa Manila? Nag-aral siya ng AGS eh. Sa Alliance Religious School of Theology. Maganda. Sino kayang presidente? Kasi yung naabutan ko doon, si Dr. Jonathan Ixuma, president sa kanilang school. Hindi ko alam na kasi sa AGS. Kasi kaibigan ko yung Dr. Jonathan Ixuma. Kasi yung si Pastor Sunny Hagos,
ano yun, graduate sa EGS. Okay. Then nag-convert din siya sa Katoliko. Oo, okay. So, Alliance pala Master of Divinity siya. Alliance pala. Cum laude ba, Pastor? Wow. Ngayon, nag-convert siya sa Katoliko. Kaya yung umuwi siya sa Butuan, hinabol siya doon sa mga katrupa niya. Sakit na kanyang pagod. Kasi, Buti na nakapasok siya sa mall. okay. Pero sabi na siya, bakit hinabol? Nakita doon siya doon sa likuran siya. Takot mo, bakit hinabol ako ninyo? Sabi daw sa naghabol na katrupa niya, hinabol ka namin kasi matagal ka namin nakita ka na niya. Okay. Hinabol siya kasi pagalitan siya. So ang anak na panganay ni Pastor is graduate din sa Alliance Graduate School of Theology sa Quezon City, and he is pastoring associate sa Antipolo. Sa Antipolo. Still okay in the spirit of synodality, Pastor, no? Manatili tayong open sa panganay mong anak. Kasi ang Alliance hindi man siya malayo kasi Trinitarian pa man. When it comes to Blessed Trinity, yung Baptist for Trinitarian, di ba? Trinitarian. Kaya pala wala ka na masyadong hindi mabigyan kasi kung mga hindi Trinitarian, tulad sa mga Jehovah's Witness, malaking problema yun. Iglesia ni Cristo, ng Lanis, malaking problema. Pero kung Trinitarian, medyo mga kunting doktrina lang ang ating i-adjust. Maganda naman. So, may mga anak na yung anak mo, Pastor, may mga apo ka na. Dalawa. Galing ako sa Antipolo last November 7. Nagbigay ako ng talk doon sa Antipolo sa isang province, San Lorenzo Ruiz. Sa Antipolo. So, okay yan. Ang aking panganay rin kapatid, si Pastor Chris Pintura, Alliance din. Okay. Alliance. Medyo siya ngayon, nandiyan siya sa Aluran. Until now, pastor pa rin siya. But, siya, para siyang acting as bishop sa mga evangelical pastor sa Misamis Occidental. Okay. Pero mabait. Hindi na siya, pastor pa rin siya, pero hindi siya kasi ang buong pamilya ko sa Cebu na convert. Okay. Pero yun siya sa Mindanao hindi. So all family members sa pamilya namin Cebu, sila lahat. Pero mabait man siya, Pastor. Ang wife niya kasi ang Alliance is they are not very offensive denomination. Yung Alliance very friendly sila. Kuwan lang sila kanang medyo may mga administrational problem, pero baka hindi na naabutan sa anak mo kasi nag-split man ang Alliance last 1987. Okay. With the way, di ba, nung nag-preach ka rin sa Ictus? Naman. Sa pastor? Ictus. Naging part ako ng Ictus ng content. Anong Ictus? Yung Baptist. Baptist din niya sa Cebu. Yun naman. Dito sa Bacolod, Ictus din yung dito. Hindi lang nilalagay yung Baptist. Pero Baptist na rin. Ictus ang tawag lang. Greek word na fish, di ba? Greek word na fish. Yan sinasabi nila na malakas daw sa Bacolod. Ano yan? Good evening po sa lahat. Sister Lucita, Healing Souls, Sister Aris. Sir Aris, salamat sa dalawang tray na itlog ha. Dinala mo doon sa Paranaque. Kaya tumawag ang aking tao sa Paranaque. Sabi ko na, Lord, Uncle, may nagdala dito ng dalawang tray na itlog para daw sa iyo. Sabi niya na, ang itlog na to kay Daddy Mami. So, sagot mo ko nga, siguraduhin ninyo na hindi ninyo kainin yung aking itlog dyan. Pero inano ko, Pastor, joke lang yun. Sabi ko na, hindi, kainin ninyo na, I'm only joking. Nagdala daw ng dalawang tray ng itlog. So, salamat po.
Mga kapatid, magandang araw po at kapayapaan ay maghari sa ating isipan at sa ating puso. At follow and subscribe, Factbuster PH at The Beloved Catholic sa Facebook page ni Kaburnok. At abangan nyo si Kaburnok, no? Dahil marami siyang i-reveal na mga maling aral at matutunan natin ang katotohanan. Dahil ang katotohanan ay magbigay sa atin ng tunay na kalayaan. God bless!